Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved Barding. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon at tayo po sumigaw ng malakas ng Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Tayo po magkaisang dumalangin. Minsanan pa, praise the Lord. Mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, labi sa aming kagalakan sa pagpasalamat sa iyo, mabanal sa dakilang araw. Muli binigay mo sa amin upang kami sumamba, magpuri, magpasalamat o Diyos sa dakilang pangalan. At maraming salamat o Diyos sa banal at matamis na presensya sa mga kadagumpay ng bawat isa sa amin. Narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Minsanan pa, do Diyos, wala po kami magagawa sa ganing amin. Pagpalain mo yung banal na salita at alisin niyo po ng mga hadlang at gawa ng kaaway. We bind the power of darkness, hindrance, confusion, doubt, sin, and unbelief. We command you to cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At ulit higit sa lahat po ang pinakamataas na mga pagpupuri, pasalamat, pagsasamba, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating minamahal ginagalang na Stand Pastor Lina C. Almeida sa kanila pong buong sangbahayan, mga anak, kapot, manugang, sa lahat ng ating mga webcast viewers, at sa ating lahat narito sa dako ng San Fernando, Pitalo, Cebu, mayong hapon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. So tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan, mga minamahal. Praise the Lord. So ating pag-aralan sa oras na ito pong sinasabi ng banal na kasulatan na mga benefits from the book of Psalm, chapter 103. Beginning verse 1 up to 14, the benefits of the Lord. From the book of Psalms, chapter 103, verses 1 to 14. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Amen. Mga awit, Kabanatang 103, ang talatay 1 hanggang 14. Purihin naman Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat naman ng nasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin naman Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabuting gawa, na siya nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siya nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siya napuputong sa iyo ng kagandang loob at malumanay ng kawan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na dapat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gaya ng mga katulan na ukol sa lahat ng naapi. Kanyang pinabatid ang kanyang madaan kay Moses, ang kanyang gawa sa mga anak ni Israel. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayan sa pagkagalit, sagana sa kanyang loob. Hindi siya makipag-alit ng palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya hindi gumawa ng atin ayon sa ating mga kasalanan, na gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayong kalaki ang kanyang kagandang loob sa kanila nang natatakot sa kanya. Kung gaano kalayo ng silanganan sa kalundaran, gayon nilayo niya ang mga pagsangsang sa atin.
kung paanong Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang mga takot sa kanyang huling talata 14, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo alabok. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Ang ating pong topic sa oras na ito, mga minamahal, itong tinatawag na the benefits of the Lord. Ayon sa ating nabasa mula sa verse 1 up to 14, mga minamahal, ito yung mga benepisyo na ating natanggap sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi po ng banal na kasulatan, bless the Lord, O my soul. Ibig sabihin ng bless, mga minamahal, bless carries the meaning of to praise. Amen. Amen. So this Psalms expresses thanksgiving, mga minamahal, and praise to the Lord. Amen. For the benefits and blessings, mga minamahal, that He bestow upon the covenant people, o tinatawag ng mga anak ng Diyos. Amen. So we must not forget, mga minamahal, the goodness and the blessings of the Lord, mga minamahal, or to fail to thankful for His blessings. Everybody say, praise the Lord. So in the life of the Christians, mga minamahal, no day should pass without thanking and praising the Lord. Amen. Sa buhay ng mga Kristiyano naglilingkod sa Diyos, walang araw na lilipas na hindi natin pupurihin, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. So kung isahin natin yung mga blessing ng mabait na Diyos sa atin, napakaganda. Amen. Sabi ni David, who forgiveth our iniquities. Sa verse 2, sabi ng banal na kasulatan sa verse 2, mga minamahal, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sa verse 3, who forgiveth all thine iniquities. Amen. Who forgiveth all thine iniquities. We know, mga brothers and sisters, that God is serious about sin. Amen. Siya nagpatawad sa ating mga kasalanan. What is sin? Ano ba ang kasalanan? Kung ating bulay-bulayan, bakit sabi ng Biblia, the most and the important, mga minamahal, things, o bagay, mga minamahal, that the Lord our God forgiveth our sins. Amen. Ang pinakamalagang bagay na natanggap nating benepisyo sa Diyos, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Amen. Bakit po, mga minamahal? What is sin? Sin, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, your sin or your transgression shall separate you between you and your God. Amen. Ang kasalanan natin, siya nagpahiwalay sa Diyos. Siyang nagtakip sa mukha ng mahal na Panginoon upang hindi mapakinggan ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan nagdulot sa atin ng karamdaman. Amen. Amen po ba? Ang kasalanan, mga minamahal, siya ang nagpahirap sa bawat isa sa atin. Ang ating mga sakit, bunga ng kasalanan. And God is serious about sin because the Bible says, for the wages of sin is death. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Because when our first parent, mga minamahal, when Adam and our first parent, Adam and Eve, fall, mga minamahal, into sin, mga minamahal, the human race led into universal, tinatawag na experience of sin, sickness, and death. Everybody say amen. No, ang ating mga magulang, ating mga ninuno, si Adam at si Eva, sila'y nagkasala sa Diyos, mga minamahal, pumasok ang kasalanan. Ang kasalanan, ito tinatawag na the consequences of sin of our first parents, they are subject to physical death, spiritual death, moral death, amen, and eternal death. Ang kasalanan, ito pala ang may bibigay niya sa atin. Ang kasalanan, mga minamahal, ito pala ang mangyayari sa buhay natin kapag tayo po'y nanatili pa sa kasalanan. Kung hindi ka napatawad sa kasalanan, you are subject, mga minamahal, to moral death, spiritual death, and eternal death. Amen. Subject ka sa lahat ng kamatayan, mga minamahal. Subalit ngayon, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Palapakan na muna natin na malakas ang mahal na Panginoon. Amen.
So, sabi ng Biblia, who forgiveth thy sins, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, and healeth all thy diseases. Pinagaling ng Diyos ang ating mga karamdaman. Lahat tayo nagtamasa ng kagalingan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat tayo naka-experience ng kagalingan sa Diyos. Could just imagine, once upon a time, mga minamahal, ikaw ay bulok na ang iyong katawan sa karamdaman. Mga minamahal, subalit ngayon, malusog ang iyong katawan. Amen. Nung araw, mga minamahal, matindi ang iyong dinadalang karamdaman. Subalit ngayon, tayo po'y malusog, mga minamalakas, mga minamahal, tayong matiwasay, tayong nakakaraos sa araw-araw, daman-daman natin ang biyaya ng mahal na Panginoon. Amen. Sa verse 4, ang sabi ng verse 4 ng the same chapter, mga minamahal, and who crowned thee with loving kindness and tender mercy. Amen. Who crowned thee with loving kindness and tender mercy. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating nabasa, mga kapatid, praise the Lord. Sa Tagalog pa, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, na siya nagtumubos ng iyong buhay sa pagkabaha. Verse 4, 3, na siyang tumubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong mga minamahal ng sa iyo ng kagandaang loob at malumanay na makawaan. Amen. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos. Malumanay na kawaan ang natanggap natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. At ang sabi ng verse 5, mga minamahal, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Amen. Binubusog ka ng Diyos sa mga mabatuwid na gawa ng mahal na Panginoon. At sa verse 5 muna tayo, sabi po ng Biblia, ano pat inyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen. Nung araw, hindi ka na halos makalakad dahil sa iyong karamdaman. Subalit ngayon, napakalakas ng iyong katawan. Amen. Ito'y galing sa mahal na Panginoon. Ito'y blessing ng Diyos sa bawat isa atin. Kahit matatanda na, yung ating mga sangyaw group, puros mga adults na, pero saka-saka pa sa mga kabukiran sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Nung araw, halos hindi na makalakad ng malayo, subalit ngayon, taglay ang kalakasan. Ibig sabihin, siya bumubusog ng mabuting bagay sa bawat isa atin. Ang blessing ng Diyos dumadaloy sa buhay natin at ang ating kabataan ay nagbabagong parang agila. Parang agila. Ano ba yung agila, mga minamahal? Ang agila, mga minamahal, ibig sabihin pag eagles, sabi po ng ang banal na kasulatan, to them that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Amen. They shall, like a eagles ba? Soar the air like a eagle. Ibig sabihin, pumapataas yung agila, sinasalubong yung hangin. Ganon din sa atin, sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Kagaya tayo ng mga agila, mga minamahal. Ibig sabihin, nagbabagong lakas kagaya ng agila, mga minamahal, sinasalubong kahit anong pagsubok dumaraan sa atin. Mga minamahal, lalo tayong lumalakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. In verse 6, mga minamahal, sabi po ng Biblia, ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at ng mga kahatulan na ukol sa lahat ng naapi. Sabi po ng Biblia, i-execute righteousness and judgment upon to them that all oppress. Ang mahal na Panginoon na gumagawa ng kahatulan, matuwid na gawa at kahatulan na ukol sa mga naapi. So tayo po na naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kasama natin ang Panginoon. Sabi nga ng Biblia, if God is in you, who can be against you? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang kakalaban sa atin? Amen. Kapag kakampi mo ang Diyos, sino ang kakalaban sa iyo? If God is for you, who can be against you? Kung ang Diyos ay sa iyo, sino ang magiging kalaban mo? Amen. So wala kang dapat ipangamba sa buhay mo habang kayo naglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos ang kakampi mo. Amen. Sabi po ng verse 7, mga minamahal,
Sa verse 7, kaniyang ipinabatid ang kaniyang mga daan kay Moses, ang kaniyang mga gawa sa mga anak ni Israel. He showed his acts to Moses. Ibig sabihin, ipinakita niya ang kanyang mga gawa kay Moses. Ano po ba si Moses? Sino ba si Moses? Siya ang propeta ng Diyos. Ginamit ng Diyos para sa mga anak ni Israel. Sa ating panahon ngayon, binigyan tayo ng prophet ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Binigyan tayo ng propeta ng Diyos, ang ating beloved Honorable Pastor. Ipinakita sa atin ang makapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Yung nangyari sa Old Testament, yung mga nangyaring himala sa unang tipan, nangyayari sa bagong tipan, nangyari din sa ating kapanahunan sa oras na ito. Amen? Kanyang ipinabatid ang kanyang mga gawa o mga makapangyarihang gawa kay Moses. Ganon din sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. We experience the awesome works of God in our lives. Everybody say amen? Ang mga kagilagilalas na gawa ng Diyos. Sa verse 8, ang sabi po ng Biblia, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan. Everybody say amen? At mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandaang loob. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan, is full of mercy. Amen. Puno ng kahabagan ng Diyos na ating napaglilingkuran sa oras na ito. At banayad sa pagkagalit. Hindi dali-daling magalit ng Diyos. Banayad magalit. Slow to anger. Amen. At sagana sa kagandaang loob. Sa verse 9, mga minamahal, hindi siya magkikipagkaalit na palagi. Hindi kaniyamang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Hindi manatili ang galit ng Diyos sa kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Although tayo nagkakamali, nagkakasala, mga minsan-minsan, mga minamahal, nagagalit sa atin ang mahal na Panginoon, subalit kapag tayo nasa bahay-sambahan at tiklob ang tuhod nating tumawag sa Diyos, pinapawi ng Diyos ang kanyang galit, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi mananatili ang galit ng Diyos sa atin na naglilingkod sa Kanya. Everybody say amen. Napakagandang pakinggan, mga minamahal, sabi ng Biblia, ni ang kanyang magtataglayin ng kanyang galit magpakailanman. Hindi manatili ang galit ng Diyos. Kami minsan dito nagkakamali tayo, itinutuwid tayo, dinidisiplina tayo ng mahal na Panginoon, pinapalalahanan tayo ng Diyos. Pero kapag tayo nanikluhod, nagpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos, papawiin ng Diyos ang kanyang galit, ibabalik ang blessings, ang pagpapala sa bawat isa atin. Everybody, amen? Yan ang mga benefits natin na danggap sa mahal na Panginoon. Sa verse 10, mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga minamahal, siya hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Amen? Hindi siya gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Although tayo nagkakasala, pero hindi ganun kabangis ang Diyos. Amen? Hindi ganun kabagsik ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Ni gumantiman sa ating ayon sa ating mga kasamaan. Minsan tayo nagkukulang, nagkakamali, subalit ang Diyos ay mapagpahinuod na Diyos, maunawain na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi siya gumagawa ng kasalanan sa atin ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa ating ayon sa ating mga kasamaan. Everybody say, amen. Siguro ang uisip ng Diyos, tao lamang, mga minamahal. Sabi nga, if God, mga minamahal, not forgive, heaven is empty. Everybody say, amen. If God is not willing to forgive, mga minamahal, heaven is empty. Kung ang Diyos ay hindi magpatawad, ang langit ay magiging empty. Subalit ang Diyos natin pinaglingkuran sa gana, sa kahabagan, mapagpatawad na Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 11, mga minamahal, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandaang loob sa kanila na natatakot sa Kanya. Amen. Gaano ka layo ang langit sa lupa, subalit ganon ang kagandaang loob ng Diyos sa mga tao na natatakot sa Kanya. Amen.
Kaya mapalad ka kung ikay may takot sa Diyos. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Blessed are those who fear Him. Amen. Kung may takot ka sa Diyos, ang blessing ng Diyos ay nasa iyo. Ang kagandaang loob ng Diyos ay nasa iyo dahil meron kang takot sa Diyos. Kaya nasahin natin laging manatili sa ating mga puso ang takot sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, subalit kayo natatakot sa Diyos, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, ang kagandaang loob ng Diyos ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Amen. Ito po ang nasahin ng Kristiyano. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking takot sa iyo. Amen. Yun ang ating hilingin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking takot at ang aking pag-ibig sa iyo. Kapag meron kang takot sa puso, mga minamahal, malayo ang kasalanan sa iyo. Ever say, praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Dahil sabi nga ng Biblia, the fear of the Lord is to hate evil. Ever say, amen. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang paglayo sa kasalanan. Kapag meron kang takot, lumalayo ka sa kasalanan dahil natatakot ka sa Diyos. At ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Sabi nga ng Biblia, heaven is my throne and earth is my footstool. But to this man will I look. To this man who have a contrite spirit and fear and tremble at my word. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ang langit ay luklukan ng Diyos at ang lupa ay tuntungan ng kanyang paa. Subalit ang kanyang mga mata ay nandoon sa mga taong nanginginig sa takot at nanginginig sa salitaan ng Diyos. Merong mapagpakumbabang loob. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Mapalad yung may mga takot sa Diyos. Amen. Ito po ang ating ipag-pray. Mahal na Panginoon, dagdagan mo aking takot sa iyo. Dahil pag meron kang takot, kasi hindi ka makagawa ng kasalanan. Amen. Kapag meron kang takot kasi isipin mo kahit hindi nakikita ng Diyos, alam mong ang Diyos ay walang may tago sa Kanya. Amen. Kapag meron kang takot sa Kanya, mga minamahal, ayaw mong gawin ang bagay na hindi maganda dahil meron kang takot na nanaig ang takot mo sa Diyos. Kaya walang ibang pinakamaganda, mapalad ang taong meron takot sa Diyos. Sabi ng Biblia, mga kapatid, to them that fear Him, there is no want. Amen. Ang mga takot sa Diyos ay walang magkulang. Bakit? Pag meron kang takot sa Diyos, sabi ng Biblia, the book of Psalm, chapter 34, this chapter referred to those who genuinely fear the Lord. Amen. The Bible says to them that fear Him, there is no want. He provides your needs. He supplies your needs. He answers your prayers. Amen. Ito ang lahat ng blessing matanggap natin kapag meron tayong takot sa Diyos. Sa tuloy po tayo mga minamahal, sa verse 12. Ang sabi ng banal na kasulatan, the same chapter na Psalm, chapter 103, verse 12. Sabi po ng banal na ating nabasa mga minamahal, sa verse 12 mga minamahal, sabi po ng Biblia, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo ng Diyos ang mga pagsalangsang sa atin. Amen. Kung gaano raw kalayo ang silangan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Amen. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon inilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin. Nung araw, sabi po ng Biblia, the conditions of man outside of Christ is depraved, wicked, without spiritual and eternal life. The conditions of man without Christ, all imagination are evil continually. Kapag ang tao wala sa Diyos, yung kanyang isip, dunot ba? Amen. Pag ang tao wala sa Diyos, mga minamahal, mga kapatid, sabi nga namin, it's like a leopard ba? Hindi mo mababago ang kulay ng leopardo. Hindi mo mababago ang kulay, mga minamahal, ng isang hayop. Ganon din ang tao kapag wala sa Diyos. Amen. So the condition of man outside of Christ, all imagination are evil continually.
ang ating isip masama. Ever see, amen. Nung araw tayo naghahanap ng temptasyon, yun ang katayuan, yun ang kalagayan ng tao pag wala sa Diyos. Mga minamahal, he is depraved, wicked. Enslaved by the power of darkness, mga minamahal. Siya po ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Subalit kapag ang tao ay nakay Kristo, gaano ay nilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin gaya ng kanluran sa silangan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever see, man? So ikaw mismo, malayo ka na sa kasalanan. Yung buhay mo nung araw, malayo ng malayo sa buhay mo ngayon. Narinig natin yung patutuo ng isang sister na dating drug addict, mga minamahal. Laman siya ng mga diskohan, mga minamahal, sa paggamit ng droga. Yun ang buhay niya, umiikot. Yung buhay niya sa kasalanan, wala kang kapangyarihan, baguhin mo ang iyong buhay pag wala ka sa Diyos. Ever see, man? Amen. Subalit nang sa tulong at abag ng Diyos, kinaabagan tayo ng mahal na Panginoon. Inilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin. Ganun po ang sabi ni Haring David, mga benefits ng mahal na Panginoon sa atin. Sa verse 13, ang sabi po ng Biblia, kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Ever see, amen? Kung paano ang Ama, yung biological father ba natin naabag sa atin, na ganoon naabag ang Diyos sa atin. Ever see, amen? Sa verse 14, ang sabi na sapagkat nalalaman niya na ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo'y alabok. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. He remember our frame. We are from the dust. Amen. Tayo galing sa alabok. Kaya ang Diyos ay maabagin sa atin, maunawain ang Diyos sa atin dahil inaalala niya ang ating anyo na tayo galing sa labok. Ever see, amen. Ibig sabihin, we are subject to our weaknesses, mga minamahal. Grabe ang ating mga kaluyahon. Ever see, amen. Subalit napakamabagin ng Diyos sa atin. Amen. Naalala ko yung magpatuto dito na pumunta ng Canada. Nag-backslide. Mga minamahal, pero ang Diyos pa rin ang tumatawag sa atin upang tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Maawain ng Diyos, ipapakita niya ang kanyang plano sa buhay mo, gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Dahil kung mawalay ka sa Diyos, totally, mawawalay ka na sa Diyos, nagaantay sa iyo ang kapahamakan. Ever see, amen. Subalit ang makapangyarihang kamay ng Diyos, hihipo muli sa iyo. Ilalagay ka ng Diyos sa tamang kalagayan na ikay maglilingkod sa Kanya dahil ito ang plano ng Diyos. Paglingkuran mo, lulatihin mo ang Diyos, pagpasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Sabi po ng verse, ating basahin, ating banal na kasulatan from the book of Deuteronomy, chapter 8, verses 11, tuloy ang basa, kindly, up to 15. From the book of Deuteronomy, chapter 8, verses 11 to 15. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, and his judgments and statutes, which I commanded thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led thee through the great and terrible wilderness, and were fiery serpents and scorpions, and drought where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. Amen. Tuloy-tuloy na, hanggang 18. 16, verse 16. Na siyang napakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang pagbaba at kanyang subukin ka na pabutin ka sa iyong wakas. Baka iyong sabihin sa iyong mga puso, ang aking kapangyarihan, ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Huling talata 18, kundi iyong alalahanin ng Panginoong Diyos
sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang sinumpa sa iyong mga pangulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal, praise the Lord. So sa ating nabasa, ito po'y warning. Everybody say amen. Warning against pride. Everybody say amen. So ito po'y warning ng Diyos. Although this verse, mga minamahal, although these verses refer to the children of Israelites, mga minamahal, we may apply it in all generation. Everybody say amen. For the Bible says, the gospel, mga minamahal, all the scriptures are written for our admonition. Everybody say amen. For our learning. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, warning against pride. Warning ito para sa atin na huwag tayong magmataas, magmalaki sa Diyos. Everybody say amen. Sabi po ng ating nabasa sa verse 11, mga minamahal, na beware that thou forget not the Lord thy God. Sa Tagalog na lang, pailihog. Sabi po ng Tagalog, mga minamahal, praise the Lord, na bantayan mo o mag-ingat ka na baka iyong makalimutan ang Panginoon mong Diyos. Everybody say amen. Mag-ingat ka na baka makalimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan na inuutos sa iyo ng Diyos. Amen? Sa verse 10, baka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabuting bahay at iyong natatahanan at pag ang iyong mga bakaan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo'y dumami at magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto. Egypt means, itong exit ba? Exit, Exodus. Exit means Exodus. Galing tayo sa Egypt. But pasabot, galing tayo sa kasalanan, sa pagkaalipin kay Satanas. Ever amen. Kinuha tayo ng Diyos, pinagpala, binusog, pinakain tayo ng mahal na Panginoon. Ito'y warning, huwag tayong magmataas. Ever amen. Because, mga minamahal, when thou art full and when thou art eaten and full, sabi nga po mga minamahal, thou forget the Lord thy God. So, mga minamahal, ito'y warning. In times of prosperity and abundance, people incline, mga minamahal, tinatawag na to become satisfied with life on earth as it is and find their enjoyment in material blessings. Everybody say amen. Intindihan po natin mga kapatid. Everybody say amen. In times of prosperity and abundance, people are inclined, mga minamahal, to become satisfied with life, mga minamahal, on earth as it is, and to find their enjoyment, mga minamahal, in material blessings. So prosperity and abundance, mga minamahal, brings temptation to forget God. Everybody say amen. Amen. And His commandments. Aking ulitin, mga minamahal, abundance and prosperity, mga minamahal, brings temptations to forget God and His commandments. And to no longer seek spiritual blessings and to fall to grieve over sin and evil in the world. Minsan itong kayamanan, ito'y nakakapagpalimot. Everybody say amen. Meron sinasabi sa Bisaya pa, naanod ba sa panalangin? Everybody say amen. Di po ba mga kapatid? Amen. Minsan, pag meron na tayong blessings, prosperity, pa-prosperous na ang ating kinabuhi, maminamal, minsan nakakalimutan natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Meron mga minamahal na sila'y noong araw napakahirap ng buhay, napakahirap ng kanilang kalagayan, subalit nang sila'y pinagpala ng Diyos. Noong araw walang masakyan, wala akong pinapatatamaan dito, mga minamahal. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Wala akong pinatatamaan. Ito yung biblical, ever amen. Sabi ng banal na kasulatan, do not forget your God. Amen. Who brought you, mga minamahal, from the house of bondage into Egypt.
na siyang umangon sa iyo sa lusak ng kasalanan. Amen. Amen. So sa ating mga Kristiyano, minsan, mga minamahal, kapag tayo sagana na sa buhay, mga minamahal, minsan nakakalimutan natin ang mahal na Panginoon. Nung ating unang araw, ang priority natin lagi, ang mahal na Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Pero kapag meron ng pagpapala, hindi na priority ang Diyos sa buhay mo. Ang priority ngayon sa buhay mo kung paano lalo mong palakihin ang iyong negosyo. Amen. Lalo kang yumaman sa mundong ibabaw na ito. So sabi nga ng ating nabasa, mga minamahal, satisfied with life on earth as it is, mga minamahal, and to find their enjoyment in material blessings. Ito'y warning ng Diyos sa atin na tayo pong mga anak ng Diyos, wala tayong ibang prioridad sa buhay natin. Wala nang iba kung hindi ang kalooban at sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos dahil sabi ng Biblia, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But be aware, mga minamahal, do not forget to keep these commandments. Amen. Because material blessing and prosperity brings temptation to forget your God, to forget God, and to keep His commandments. And to no longer to seek spiritual blessings. Hindi ka na interesado sa spiritual, wala ka ng panahon sa pagsamba, wala ka ng spiritual enthusiasm. Amen. Amen. Dadalo, dahil yun parang obligasyon mo lang dumalo, parang kailangan kang dumalo. Wala yung galing sa puso, dadalo ka dahil purihin mo, pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Meron bang natamaan? Oh, bahala na ka mo. Everybody shout, praise the Lord. Wala akong pinatatamaan nga. Amen. 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 Ang ating pagdalo, hindi yung kailangan kong dumalo. Para lang mga minamahal. Hindi po, mga kapatid. Sabi nga ng yung awiting heart of worship, hindi tayo kumakanta lang, parang kumakanta lang. Galing sa puso. Ever say amen. Ever say praise the Lord. Tayo narito, mga minamahal, upang pasalamatan, awitan natin ang Diyos. Ever say amen. Tumanaw tayo ng utang na loob sa mga benepisyo na tanggap natin sa mahal na Panginoon. Every shout, praise the Lord! Amen! Naparito tayo sa bahay sambahan dahil gusto nating madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil pinagpala ka ng Diyos, amen. Dahil kinabagan ka ng Diyos, binago, pinagaling ang iyong karamdaman, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ito ang pinaka-importanting bagay, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo nakatanggap ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi natin babayaran ng Diyos. Amen. Wala tayong may bayad sa mahal na Panginoon. Kaya sabi mo ng banal na kasulatan, ito ang magiging buhay natin. Maminamahal, tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, last verse, from the book of Psalms, chapter 116, chapter 116, verse 12, sabi po ng Biblia, kindly read it, praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 116, verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Amen. Mga awit, Kabanatang 116, ang talay 12. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Sabi ni David, what shall I render unto the Lord? In verse 1, sabi nga ng verse 1 sa the same chapter, 116, sabi po na, I love the Lord. Amen. Because He heard my voice and my supplications. Unang gawin natin, pag-ibig. Sabi nga po, mga minamahal, gratitude flows from the heart, mga minamahal, of all those who have experienced salvation from the Lord. They will express it by their love. Amen. Ipahayag natin ang ating natanggap na kaligtasan. Ipahayag natin dahil sa ating pag-ibig. Una ang pag-ibig. Amen. Pag-ibig sa Diyos, mga minamahalang kailangan. Hindi nangangailangan ng Diyos ng material na bagay. Mga nangangailangan ng Diyos ng ating pag-ibig. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil siya unang umibig sa atin. Ibigin natin ang mahal na Panginoon
sabi ng banal na kasulatan, verse 2, ang sabi ng verse 2, mga minamahal, the same chapter, praise the Lord, because He had inclined His ear unto me, therefore I will call upon Him as long as I live. Dahil siya'y nakinig sa ating mga dalangin, tatawag tayo sa Diyos habang tayo nabubuhay. Habang tayo nabubuhay, ibig sabihin loyalty natin sa mahal na Panginoon. In verse 9, sabi ng verse 9, mga minamahal, sabi ng verse 9, same chapter, praise the Lord, mga minamahal, praise the Lord, sabi po ng Biblia, righteous living, I will walk before the Lord in the land of the living. I will walk before the Lord. Ibig sabihin, walk before Him. Lumakad kang kasama, He is righteous. So you must walk with Him with a righteous living. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Matuwid na pamumuhay ang ating iganti sa Diyos. And last, mga minamahal, sabi ng verse 14, mga minamahal, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. I will pay my vow. Ano bang vow natin? Sabi, ibig sabihin, and sabi po ng ating mga thanksgiving and a firm resolve, mga minamahal, to obey the Lord. Ibig sabihin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. What shall I render? You ask yourself, sabi nga nito banal na kasulatan, ask yourselves what you can render unto the Lord for all His benefits toward you. Anong may gagantin mo sa Diyos? Anong gagawin mo sa Diyos? Dahil pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Ikaw mismo, what shall I render unto Him because of His benefits towards me? Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, love the Lord. Walk before the Lord, dumakad tayong matuwid sa harap ng Diyos. Amen. And sabi po ng Biblia, mga kapatid, righteous living and a firm resolve to obey the Lord. Sundin natin ang mahal na Panginoon. Ito po yung bagay nating may ganti sa mahal na Panginoon. Wala tayong may bayad sa Diyos kung hindi paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, ating awitin ang mahal na Panginoon, ating Holy Supper. Mga minamahal, bulay-bulay natin ang kabuhayan ng Diyos. Habang tayo mag-take ng ating Holy Supper, mga minamahal, umawit muna tayo sa mahal na Panginoon. Ito'y dakila at tapat habang buhay, laging sariwa, lumalalim, di magmamalim, di magwakas, yan ang pag-ibig. Jesus, nagsayang wagas. Si Jesus, kung magpatawad,
Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minahal. Bago kita mga to sa itong Holy Supper, mga igsoon, atong sa padawaton kining atong mga bisita nga karon sa tabangan. O gabulahan ka mo mga igsoon, para sa atong mga bisita. Dios ang nagpili ninyo ng adlaw, Dios ang nagtawag ninyo. O gusto sa Ginoo, panalanginan sab kamo sa atong Ginoo. Kaingon sa Biblia, mga minamahal, walay makaduol kaniya kundi lang niya pagtugot. Kining igayuna, gitugot kini sa Dios, aron kamo mahimong anak sa Dios, magapanunod sa gingarihan sa Ginoo. Sa atong mga minahal nga mga bisita, dakong pribilehiyo, madawat nato mga benepisyo ang ihatag sa Dios. Kaninyo, mga minahal kong padayon ka mo sa pag-alagad kaniya. Doon ay reklamento, aron madawat nato kini mga benepisyo sa Dios. Mutuo kita sa Dios, paginulsol sa atong mga sala, o talikdan ang kasalanan, o dawaton ninyo ang Ginoo nga inyong manluluwas, o bautismoan kamo sa tubig sa ngalan sa Ginoo. Ang Dios magbautismo kaninyo sa iyong balang Espiritu Santo. Atong giyang itong mga bisita sa pagbayaw sa ilang kamot, o ilitok kini pag-ampo sa atong mahal na mga bisita. Ilitok kini sa inyong mga bills ingnon ninyo, Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa imong pagtawag nako. Salamat Ginoo sa imong pagpili kanako. Anya ko karon sa imong tubangan, uban sa pagpaubos sa akong kaugalingon, ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios, ug hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako Ginoo sa akong sala. Imuan mo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuatan. Sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Magampo kami para ninyo. Langit mga mahan sa unang mga pag-ampo sa among beloved Pastor Willis Almeida. Salamat sa mga kalag niya karon, midawat kanimo Dios. Salamat Ginoo sa pagpili kanila. Panininginan sila Ginoo. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. O padayon na silang panalanginan sa tanang butang sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Makabalik ka mo sa inyong lingkuranan sa itong mga bisita. Praise the Lord. Padayon kita mga minamahal sa itong Holy Supper. Kini nga sagradong bulaton, o sa kini kasagrado, mga kaigsunan kay matod pa sa balang kasulatan, katong gabi una, bago ilang sangang Ginoo sa krus sa Kalbaryo, kauban sa iyang mga tinunan, maigsoon, ug nikuha og tinapay, ug nagpasalamat, matod pa niya, buhaton niyo kini sa paghandom kanako. Kining tinapay mo'y simbolo kini sa lawas, akong lawas ingon sa Ginoo, nga nawasak dahil sa inyo. Ang kopa mao'y simbolo sa dugo sa Ginoo nga gitubos dito sa krus sa Kalbaryo. Busayngon sa Ginoo sa tanang ora, inyong pagabuhaton kini, inundumi nato ang Dios. Inundumi nato karon mga kaigsunan ko, ang Ginoo kauban nato, kasalo nato sa banal na panihapon maigsoon. Ang Ginoo nahigugma ka nato maigsoon. Gitubos ka na sa Ginoo, pinaagi sa iyong kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Buhaton na ito kini sa paghandom kaniya, mga minamahal. Napakamaayo sa Diyos, mga minamahal, napakabuutan sa Ginoo nga nagtawag ka na ito. Dili kita takos, mga minamahal. Ulipon kita sa kasalanan, mga minamahal, ugaw ang atong kinabuhi. Apan karon kasalo na ito ang Ginoo sa iyang balang presensya, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Akong giyang tanan sa mga pag-ampo, maginulso lang tanan. Para mahimo kita nga, sabi ng Biblia, mga minambuhaton ninyo kini, mga minahal, susiya ang inyong kasing-kasing. Susiya ang inyong kasing-kasing, igun sa Ginoo, mangayo kag pasaylo, sa imong nabuhat nga pagkukulang ka. Mangayo kag pasaylo sa Ginoo, hallelujah. Anan mahimo kitang takos sa pagambit sa balang panihapon, kasalo na ito ang Ginoo, ang iyang presensya na sa atong taliwala. Praise the Lord, hallelujah. Akong iyong tanan sa pag-ampo, hallelujah. Langit nung Amahan, sa ngalan mo Ginoong Hesus, Ginoo. Sa unang mga pag-ampo sa among beloved Pastor Willis Almeida, aniya kami mamumakanak kanimong gitawag gipili, Ginoo. Magigsalo kanimo sa balang panihapon, Ginoo. Ning oras sa Ginoo din kami nakaplagan sa among mga pagkukulang, sa among mga kaluyaon, pasaylo kaming tanan. Inlo, matagos sa kanamo sa imong balang dugo, O Dios, na miagos sa krus sa Kalbaryo. Pasaylo kaming tanan mo kaming takos, Ginoo, sa pag-ambit sa balang panihapon, Ginoo. Sa ngalan mo Ginoong Hesus, I pray.
Kuha na ito ang tinapay, mga minamahal, at ang iyong sa Biblia. And we have given thanks, i-break it, and said, take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Atong kainin, mga minamahal. Atong kuhaon ang katas sa ubas, maigsoon, simbolo kini sa dugo sa Ginoo. After the same manner also he took the cup and he absorbed, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as of ye drink it in remembrance of me. Atong inumin, mga minamahal. Hallelujah. 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 We love you, Jesus. Hallelujah. Yan ang pag-ibig na How great thy name, how great thy love, and thy children alone. We love you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you for your presence, oh God. Thank you for your greatness, your goodness, your loving kindness, your mercy endures forever. We are not worthy, but because of your great love. Hallelujah. We be blessed and save, oh God. Thank you for your grace. Hallelujah. Bless thy children, Lord. Bless us, Mother. Ang pag-ibig na ating Panginoon. Siyang namatay upang tayo'y matubos. Yan ang kalawang pinayuman at natutugong tumigil para sa ating kaligtasan. Oh, para sa ating kaligtasan. Oh, para sa ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Palapakan na itong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ning oras sa maigsoon, akong yung tanan sa pag-ampo, mga minamahal, sa atong pagpangamuyo sa Ginoo, sa atong mga panginanglan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Ginoo maluluyon ka na ito, mga minahal. Naminaw ka doon sa atong mga paghangyo kaniya maigsoon. Wala tatalikdan sa Ginoo sa oras na kita manginanglan kaniya. At priyang langit sa atong pag-ampo maigsoon. Hallelujah. Mayo ka Ginoo nga mong gialagaran. Hallelujah. O siya may balos na mo kanimo Ginoo. Hallelujah. Pagkamayo mo Ginoo. Hallelujah. Ikaw ang nagpasaylo sa mo mga sala Ginoo. Nag-ayaw sa matago sa kanamo. Hallelujah. Magambukit ang tanan, mga minamahal. Praise the Lord.
Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almena, nandiyan kami, O Diyos, sa pagdungol sa imong tila, at sa pagpaubos sa among mga kaugalingon, mga yaklik kapasailuan, din kami nagkulang sa among mga pagkakamali, O Diyos. Gino'y luha kaming tanan, mo kaming tako sa pagsampit sa imong ngalan, O Diyos. Ginopatalingugan ng imong mga katawan, o imong gipili, gitawag, O Diyos. Nasayod ka sa ilang mga problema, Ginoo. Nasayod ka sa dunay mga panginanglan, dunay mga balatian, nagihambing, O Diyos. Ikaw magatabang, magaligon, Ginoo. Ikaw magapayo, ikaw magapanalangin sa imatago sa kanila, O Diyos. Ligunan kami nga di kami mawala sa pagpangalagad kanimo. Tabangay kami, dugay nga among kahadlok, ang among gugma kanim. Iwibalik ang among unang paigugma kanimo, O Diyos. Ginoo, i-revive ang imong mga katawan, O Diyos. Ampingan sila, O Diyos. Taas ka ng buhi, Ginoo. Tagayin sila mayong panglawas sa matag adlaw. Ilayosan ang mga aksidente sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo, sa ilang panginabuhian. Panalanginan ang ilang mga sa kinabuhi. Luwas ang ilang mga labon sa wala pa'y kaluwasan. Panalanginan sila, O Diyos, ng orasa sa tanang grasya o panalangin, financial material, ilabi na sa spiritual, sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Ipandong kamot sa inyong ulo, mga minamahal. I-cast out po ninyo yung mga sakit sa inyong lawas. Sige, as a point of contact, ang buotang Diyos may nagpandong sa inyong ulo. Sige po, hallelujah. Langit ng amaning takna sa kapuno no Diyos, kami nag-aampo uban sa pagpasalamat ug among gibadlong ang tanang buhat sa kaaway sa mga kinabuhi sa mga katawan nimo Diyos, mga sakit balatian, mga problema, mga kabugnaw, pandalol paypay, pandalamig. We command you to cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, vanity, vainglory, cast out, lukewarmness, cast out, materialism, carnality, evil thought, weaknesses, cast out, cast out, cast out. Problem be solved in Jesus' name, be healed and be blessed. Amen. Praise the Lord. Huwag dalago ng Diyos, mga minamahal, mga kapanindog kitang tanan. Mulok sa dagtulo ka beses, hingit ka dag makusog nga, hallelujah, praise the Lord. Sige, dungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. Uga padayon kita mga kaigsunan. Sa atong special offering muna ta mga igsoon, no? Magkuha tag special offering para sa dugang panggastos nato, no? Mga kaigsunan, uga padayon ang atong construction sa atong chapel. So taas kayo mga palitunon mga igsoon. Amen. Doon na patay simbahan, gipabarog dito sa Argao karon sa dako ng Olango Island, Bantayan Island. So, sa Danao, ongoing gyapon ng construction, o magtukod pa simbahan sa Cebu nga, og diri, padayon ang atong pagtabang sa atong pagbarog sa atong sambahan. Magampo kita para sa inyong special offering. Ginoo, panalanginan ang makaigsuunan ng Diyos, kapadayon sila sa ilang pagsuporta para sa mga dugang kagalastuson, Ginoo, para sa imong bulaton, Ginoo. Ikaw, Diyos, ang magapanalangin, kanila sa makapilo-pilo nga garasya panalangin. Ibalik, Ginoo, sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Padayon ang atong simba mics on Miyerkules 4 to 8 ang atong Friday, Wednesday, sorry. Kunya ang atong Friday 5 to 10. So wala pa tayong mag-adjust sa atong oras mics on kay basi wala pa yung mga igong sakyanan nga masakyan ninyo pagpauli. So, okay ra sa inyo ang maugyapong oras, 5 to 10? Okay ra sa inyo, Mike Son? O gusto ninyong himong 6 to 11? O saman, o say convenient po ninyo, kami worker, may tiri lang mi. Kamu yamong kiuna-huna. O saman, o gusto ninyo nga, o saman, sakto rang 6 to 11? Kaya nagtrabaho, face-to-face na ba ang klase? Nanabay face-to-face, wala pa. Wala pa. Okay ra sa inyo nga 5 to 10. O 6 to 10. O 6 to 11. Singgit ko kusog beng, aral paminawan ako. Asaraw asan pabor ninyo. 5 to 10. 5 to 10. 6 to 11. Murag kusog ang 6 to 11. Ayaw mo pagmahaya. Ako among gipangunta na may iksoon, kaya ako nagtanong ko sa inyong kahimtang, kay basig gikan mo sa inyong trabaho, sa eskwela,
maminamahal kay mag face to face na ra ba. So atong usbon nato ang atong oras kung 6 to 11 namo po'y masakyan pa uli. Na sa akong pagpauli, matulog mo dire. Na? Sa atong buhaton na ni. Kaya wala pa yung mga sakyanan? 11, wala pa. 11, mas mayo. O mas mayo ko no, 6 to 11. Okay ra mo 6 to 11. Pakpak ko no makusog para 6 to 11. O, mapakpak ang 5 to 10. Paglibog tani. Pares mo pabor. Kay tungod nyo yung gusto ng 5 to 10 para sa'yo mauli. No. 6 to 11 kay alkansi mo kay di mo kabot sa'yo. Mora siguro yung problema. Sakto ko, Mike Son. Huwag sakyanan. O mag-ampun na tagaan pataglayang sakyanan. Sige. Para makauli mo. Amen. So mag-pray ta na wala imposible sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So, siguro, sige, undecided pa ko karon. Maglisod ko atong decision kay tanawan pa nato ang sitwasyon. Amen. So, sige lang, 5 to 10 sa ta. Mga next month siguro, pag doon na yung mga sakyanan, face to face naman na ba ang klase ron? Wala pa. Wala pa man di ay face to face. Dili pa tanan. Ilang percent pa lang. So dili pa full talaga. Face to face. So mga mag-amputa sa Ginoo kay para panalangin. Kaya ang ubang outreach good, naghangyo na sila. Pwede i-adjust ang oras kay face to face na kuno sila. So nahimo ng 6 to 10 ang uban. Ang uban 9 to 2. 9 to ang ilang Friday. Depende sa lugar ba. Kay malisod kung pananglitan nga buhi na napamugyapon diri. Amen. Di mo makauli kay wala mo masakyan. Tanggong gyapon mo diri kaya ina-adjust lang natin mga kaigsunan. Ever say amen. O palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Magamputan na tagaan ta pagdagang sakyanan sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Manindog kitang tanan, my son, praise the Lord. Alang sa atong closing prayer sa atong pagbulag-bulag atong beloved brother Larry Delbo. Praise the Lord. God bless you na blood Lord Church ko ni Lumerda. Mga manalangin po to sa itong pagtatapos. Dakila magpalapon ng mga Diyos, magpahing sa lahat. Sa pangalan pinakamamahal po Jesus, maraming salamat po malapang sa hapong ito. Sa natapos magawain ng isang malapay nun, lalo higit malapay nun. Sa aking pribliyon, kami masamba namin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat malapay nun. Baging salamat, paglangis mo malapay nun. Halino sa simula, sa pag-imisi, sa biting makalangit, malapang joyful song, solemn song, malapay nun. Maging patutuos yung mga kapatirang paano po sila pinagpala, malapay nun. Nagsilbing kalakasan namin paglinggo namin sa mga salamat, malapay nun. Salamat din po, malapay nun sa pagpaliwanag kaputandog sa mga kapatiran walang wasawang nagbibigay sa kaputandog ay tinigigamit yung banang gawain, malapay. Salamat, malapay nun. Salamat din po, malapay sa lawiting mga choir, malapay nun. Hallelujah. Maging sa imong malapay sa presensya, malapay nun. Nagpapatuloy na ikay sumasami, malapay sa hapon. Salamat, malapay nun. Lalo higit namin pasalamatan yung mga banal na salita na dinahala po sa imong mahalang aral sa hapon ito. Nagsilbing pagkain sa mga kaguluhan, nagbigay sa aming kalakasan sa iyong mahal na Panginoon. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, kami pinumadalangin sa odalangin, mga ginagalang mga pastor, Will Israel, dahil mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, hanggang siyong mabalin po. Mahal na Panginoon, naway madatnan mo kami, siyong magbalingin, gumagawa siyong banal kauban, mahal na Panginoon. Ubang maging karapat dapat ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Sa aming temporay paghiwalay, hiwalay mo bawat sa aming dakilang presisa at pag-ibig, ay sumasa amin, samahan mo kami sa pag-uwi, maging sa kapatiran malapay, pagtawid sa daan na malapay. Ingatan mo sila, maging sa pagsakay, sa mga kapatiran, may mga sakyanan sa kanilang pagmaniho, mahal na Panginoon. Ingatan mo, mga kawarting ang bawat sa amin sa kanyang tahanan maluluhati, at sa sunod gawain, ibalik mong bawat sa amin, upang ikaw ay masambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang imong samot dalangin sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you. God bless you po.